Patingin po tayo, may mga karamdaman, mga kapatid, si Elise, mga kapatid ko, Pitilino, anak ata ko, Mr. Michelle, si Brother Ramil. Tapos, Per Ana, si Lichelle ba to, yung anak? Si Lichelle, Ana Lichelle, okay. So, may mga karamdaman, trangkaso, mga kapatid, at nilalagnat. So manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maraming salamat sa hapong ito. Salamat sa iyong kabutihan at sa mga biyaya na patuloy na ipinagkakalo mo sa amin, Ama. At sa hapong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Dumudulog sa trono ng biyaya dahil alam ko ikaw ang Diyos ng kagalingan. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos na noon, ngayon at magpakailanman na siya nagpapagaling, Panginoon, o God, sa lahat ng uri ng karamdaman. Panginoon, sa hapong ito, dalangin ko po si Elise, Panginoon, Pitilino, at si Sister Lichelle, Panginoon, sa kanila pong karamdaman, itinataas ko po, Panginoon, sila sa iyo sa oras na ito. Ipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga katawan upang mampat, umalis ang anumang uri ng karamdaman, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O God. At nawa ang biyaya mo ay patuloy na sumagana sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Ama, at angkinin namin, Panginoon, sa hapong ito, ang kagalingan, ang kalakasan, Panginoon, O God, in the name of Jesus Christ. Yes, Hallelujah. in Jesus' name. In the name of Jesus Christ. At dalangin ko rin naman sa may mga karamdamang pang-spiritual, Panginoon, O God, nakakaranas ng kahinaan, nakakaranas ng kaguluhan, pag-alinlangan, Panginoon, sa kanilang mga isip, sa kanilang mga puso, Panginoon, O God, hallelujah, sa lahat ng mga nabibigatan at mga naguguluhan, Panginoon, Lord, hallelujah. Alam ko, isa lamang ang susi, Panginoon, ang lumapit sa iyo, amang banal, sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya, Ama, sa hapong ito, dalangin ko rin po, Diyos, God, ang kalakasan, ang ibanal na Espiritu, Panginoon, O God, hallelujah. Ito po ang aking samod dalangin, O God, sa hapong ito. Dalangin ko rin ang mensahe mo, Panginoon. Ano man ang naisin mo, siya pong masusunod, Panginoon. Amen. Thy will be done, O God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga dalang Bible. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa 1 Thessalonians chapter 5. Hallelujah. Verse 12. Hallelujah. First Thessalonians chapter 5, verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Verse 16, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hallelujah. Maraming salamat. Tayo pong lahat ay mga kaupo na mga kapatid. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos sa buhay. At muli, mga kapatid ko, ang inyong lingkod ay nakatayo muli sa inyong harapan sa maraming mga nararanasan sa ating buhay, mga kapatid. Natural lang yun. Hallelujah. Sabi ko nga, minsan ang mga troubles, problems, mga kapatid, wake up call yun para matutunan natin. Hallelujah, ang anumang nais ng ating Panginoon.
Amen? Masaya ba tayong lahat, mga kapatid? Hallelujah. Gusto ko lang mag-encourage sa hapong ito, mga kapatid ko. Ang tema po natin is walking in the rain. Kahit na tag-araw, pero daw tayo lumakad sa tag-ulan. Ang ibig sabihin ng tag-ulan nito, mga kapatid ko, na klase-klase, mga kapatid. Merong blessing, merong po trials, mga kapatid. Kailangan lang daw natin magpaulan. Ha? Kailangan lang daw natin, huwag tayong magpaambon. Kasi pagka nagpaambon tayo, lalagnatin tayo, magpaulan tayo, para talagang tuluyan tayong mabasa. Hallelujah. Sabi ko nga, dalawang klase, sa pagsubok man, o sa mga katagumpayan man. So, in-encourage tayo ni Apostol Pablo, hallelujah, sa kanyang mga salita, mga kapatid, na malinaw, mga kapatid ko, habang ating binabasa ang kanyang mga salita, mga kapatid, isang napakalinaw po, hallelujah, na sinasabi, mga kapatid ko, ang mga difficult times na sa ating buhay, hindi lamang po ito nangyayari, mga kapatid, o nararanasan natin as a believers, maging sa mga non-believers, mga kapatid ko, nararanasan din po nila ang mga hard times, difficult times, trials, mga kapatid ko, or ano pa mang mga klaseng mga sasabihin natin kapag subukan na dumarating sa kanilang buhay. Ang kagandahan lang ay meron tayong tinatawag. Meron tayong Diyos. Yun yung kagandahan doon, mga kapatid ko. Pag dumarating kasi ang difficult time sa ating buhay, ang mga storm sa ating buhay, sometimes, mga kapatid, ginagamit ito ng ating Panginoon para mas lalo pa tayong lumago at magpursige, mga kapatid ko, hallelujah, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, mga kapatid, ang buhay, hindi lamang palagi sa kasiyahan eh. Ha? Masaya tayo kapag masaya ang buhay natin, umaalago ang buhay natin, masaya tayo, nakakatawa tayo, nakakapagpupuri tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Pero paano pag dumating mga difficult times, nakakapagpupuri ka pa kayo? So yun yung hinahanap ng Panginoon. Yun yung gusto makita ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid ko, na kapag dumarating ito at mangyari ito sa ating buhay, lakaran lang daw natin. Kung ito man ay kaulan, kapatak, mga kapatid ko, hallelujah na ulan, nakaral lang daw natin, mga kapatid ko, kasi nga, pagka nabasa daw tayo roon, mga kapatid, tayo magkakasakit. Yan yung importante na maunawaan natin sa ating buhay. Everybody say amen. Mahalaga ang ulan, mga kapatid ko, kapag walang ulan, natutuyo ang mga tanim, hindi po lumalago, hindi po tumutubo, mga kapatid ko, hindi sumisibol ang kanilang mga magagandang bulaklak, kaya napakahalaga raw ng ulan, mga kapatid ko. Kaya kung ating i-relate ito sa ating buhay, sometimes may mga trahedya, may mga problema, na hindi natin inaasahan na dumarating sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, importante lang paano natin dalhin, paano natin hawakan ito, paano natin tratuhin ang mga bagay nito sa ating mga buhay. Everybody say amen. Amen. Kaya nga sabi ko, ang kagandahan lang dito, meron tayong pag-asa palagi. Ha? Sa ating Christian life, mga kapatid ko, meron laging pag-asa, mga kapatid. Hallelujah. Sa mga tao na nasa labas, mga kapatid ko, ang pag-asa lang na sarili nila, ang pag-asa nila, kayamanan nila, mga kapatid ko. Pero sa atin, ang pag-asa natin, mga kapatid, wala man tayong yaman, wala man tayong pera, wala man tayong kagandahan, mga kapatid, o mga luxuries na mga bagay, mga kapatid ko, pero meron tayong pag-asa ang ating Panginoon sa Kristo. Yun yung isang magandang bagay, mga kapatid. Kaya gusto ipakita ng ating Panginoon, mga kapatid ko, na ang ating pag-asa, hallelujah, ay nasa ating Panginoong Diyos. Nasa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya importante, our lives ought always to manifest our relationship with God. Yun yung importante. Kailangan lang palagi na mag-manifest ang isang malalim na ating relasyon sa Panginoon. Bakit na isang Panginoon lumalim tayo, mga kapatid? Kasi unexpected palagi. Walang nakakaalam kung kailan, mga kapatid ko, humahampas ang bagyo sa buhay. Dahil kung alam mo, mga kapatid ko, pagtitibayin mo na ang bahay mo. Alam mo, uulan bukas, mga kapatid, ang bubong ng bahay mo ay tatagpian mo na. Pero nga, bago dumating daw mga bagay, pinaghahanda mo na ngayon kahit wala pa, mga kapatid ko, ang mga unos na yun sa ating buhay. Kaya mag-manifest yung isang malalim na relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Everybody say amen. Amen. At nais ang Panginoon kontrolin yung mga conduct natin, character natin, attitude natin, mga kapatid ko, regarding sa mga bagay na ito. Gusto ng Panginoon, sa sulat ni Apostol Pablo, na makontrol talaga ang ating buhay ng ating Panginoong Diyos. Yun yung importante, everybody say amen. Hallelujah. Na
Kapag ka dumarating, bumabagsak na, mga kapatid ko, ang ulan, mga kapatid, yan kapag sumukan sa ating buhay, tatanggapin natin, huwag tayong umiwas, huwag tayong magdala ng payong, bagkus, magpapaulan pa tayo, lalakaran natin ang mga ulan na ito. Amen. Yan yung importante na mangyari, mga kapatid, na mapapangyari sa ating buhay. So ano ang nais ng Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, be joyful always. Ang sinabi ang be joyful always, hindi yung tawa ka ng tawa. Hindi yung ibig sabihin doon. Be joyful always. Ha? Ang iba, ang pagkaintindi nito, be joyful always. Kaya tawa na lang ako ng tawa. Kahit wala nakakatawa, tawa ka. Ano tawag sa'yo? Tawa ka ng tawa, wala nakakatawa. Ang ibig sabihin, mga kapatid ko, ng be joyful always dito, sabi ni Paul, kasi alam ni Apostol Pablo na dumarating yung mga hardship sa buhay. Ang ibig sabihin niya, maging masaya ka pa rin. Pag darating yun, mga kapatid, sasamba ka pa rin, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon, magpapalakas ka pa rin sa Panginoon, pasayahin mo ang buhay mo sa harapan ng Panginoon. Pag may hardship ang buhay mo. Yung sinasabi ni Paul, be joyful always. Hindi lamang, mga kapatid ko, na ikaw ay maramya, malagwa, mga kapatid, o ang buhay mo ay maayos, mga kapatid ko, o nasa luxuries ang buhay mo, komportable ang buhay mo, at masabi mo, masaya ang buhay ko. Hindi po. Ang sabi ni Paul, be joyful always, lalo na pagka dumarating, mga kapatid, sa buhay mo, yung mga difficulties. Kaya nga sila, mga kapatid, bakit si Paul, hallelujah, ang mga apostol, mga kapatid ko, masaya na naglilingkod sa Panginoon kahit tinotorture na sila. Kasi sinabi, mga kapatid, be joyful always. Hindi lamang, mga kapatid, tayo maging masaya. In times, mga kapatid, hallelujah, ng ating bigasan ay puno. Hindi lang tayo pwede maging masaya, mga kapatid ko, malakas ang ating pangangatawan. Hallelujah. Kasi, mga kapatid, yun yung isang problema. Pagka nag-strike yung problema sa ating buhay, nanghihina tayo, nawawala tayo sa Panginoon. Yun yung isang problema. Kaya sabi ni Paul, be joyful always. Maging masaya ka. Even though, mga kapatid, may hardship ang buhay mo, sometimes, mga kapatid, may poverty na nararanasan mo, mga kapatid, o nasa panahon ka na ikay na nasa kahirapan, ikay nasa panahon ng karamdaman, mga kapatid ko. Hallelujah. Si Pablo, nangyari sa kanyang buhay yan, mga kapatid, pero ang sabi niya, maging masaya pa rin kayo. Hallelujah. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Ang pagpapakasaya, hindi lang sa panahon na puno ang bulsa mo ng pera. Ha? Kundi ang pagpapakasaya sa lahat ng panahon. Ang kasiyahan pala na nakita, mga kapatid. Hallelujah. Ano ba ang reason nila, Paul? Bakit masaya sila, mga kapatid? Ano ang reason nila, Apostle Pablo, mga kapatid ko? Hallelujah. Kung bakit naging masaya, mga kapatid. Kasi meron silang reasons. Meron silang rason kung bakit kailangan maging masaya ang buhay nila. Number one nilang iniisip, yung eternal life. Pangalawa, mga kapatid ko, yung pinatawad sila ng Panginoon. At pangatlo, yung maging kaibigan sila ng Diyos. Iyon ay isang dahilan o isang rason, mga kapatid ko. Hallelujah. Na pwede maging masaya kahit ng buhay simple lang. Kahit ng buhay, mga kapatid, ganun lang. Pwede maging masaya kasi iba kasi, hallelujah, na mayroong ama na nagmamahal, mga kapatid, sa kanyang mga anak. Amen! Amen. Hallelujah. Yun yung reason nila. Ha? Kaya kahit na tinutorture na sila, pinagpapalo na sila, kahit na pinahirapan na sila, mga kapatid ko, hallelujah, ganun pa rin, mga kapatid, masaya pa rin silang naglilingkod sa Panginoon. Take note, masaya pa rin silang naglilingkod sa Panginoon. Hindi sila sumusuko, hindi sila napapanghinaan, hindi sila lumalayo sa Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, mangaral ng Panginoon in the book of John chapter 6, mga kapatid. Sabi niya, I am the bread of life. Hallelujah. Ako ang tinapay na bumababa sa langit. Ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mapapahiya. Sabi ng kanyang mga alagad na iba, mga kapatid ko, ang tindi ng pangangaral na ito. At ang nangyari, nagsialisan ang lahat, hallelujah, ng kanyang mga alagad. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa 12, kayo, aalis pa rin kayong katulad nila. Kasi ang tinitingnan nila, mga kapatid, yung material na bagay. Nung nagturo na ang Panginoon, mga kapatid ko, isa-isa na silang nagsisialisan.
Kasi ang concern lang nila, mga kapatid ko, ay yung mga pagpapalang material. Hindi sila concerned sa mga spiritual na bagay. Kaya sabi ng Panginoon, o kayo, aalis pa rin kayong katulad nila. Sabi ni Peter, Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw lang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi ako aalis sa'yo.